Homicide, murder, parricide, infanticide. Ano ang difference? Philippine criminal law in 3 minutes. Kapag may napatay na tao, automatic ba na murder agad? Hindi. Sa batas ng Pilipinas, may 4 na posibleng krimen kapag may namatay dahil sa ibang tao: homicide, murder, parricide, at infanticide. At bawat isa, may ibang elements, ibang article sa Revised Penal Code, at ibang parusa. So kung law student ka, future lawyer, o simpleng Pilipinong gustong maintindihan ng batas, this 3 minutong guide is for you. Homicide, Article 200 at 49, Revised Penal Code. Sa ilalim ng Article 200 at 49, ang homicide ay nangyayari kapag pinatay ng isang tao ang kapwa niya nang walang qualifying circumstances na magpapataas nito sa murder, parricide, o infanticide. Elements of homicide. Una, may taong namatay. Pangalawa, ang akusado ang pumatay. Pangatlo, ang pagpatay ay hindi murder, parricide, o infanticide. Ayon sa Korte Suprema sa People versus Valdez, G.R. Numer, 175,602 of 2007 kapag napatunayan ang pagkamatay at ang akusado ang sanhi nito, homicide ang krimen kung walang qualifying circumstance. Example, nag-away sa kalsada, nasuntok ang biktima, nabagok ang ulo at namatay. Kung walang treachery o planadong pagpatay, homicide na ito. Murder, Article 200 at 48, Revised Penal Code. Ang murder naman sa Article 200 at 48 ay homicide na may qualifying circumstances. Halimbawa ng qualifying circumstances: treachery, alevosía, evident premeditation, cruelty, pagpatay kapalit ng bayad. Ayon sa People versus Ganal, GR number 190341, 2012, kapag ang pagpatay ay ginawa sa paraang walang pagkakataon ang biktima na makadepensa, ito ay treachery, kaya nagiging murder. Example, sinaksak ang biktima habang natutulog. Walang chance makalaban ang biktima. Murder ito dahil may treachery. Parricide, Article 246, Revised Penal Code. Ang parricide naman sa Article 246 ay pagpatay sa sariling kamag-anak. Ito ay kapag pinatay ang ama o ina, anak,